Sa kabilang linya na natin si Arya Lea. Ang kanyang balita ay yung 750 pamilya sa Barangay Cabaruan na tumanggap ng food packs. Mula po yan sa naipong buwis ng operasyon ng Reaper Harvester sa barangay. Ang detalye ng balita, tinutukan ni Arya Lea. Arya Lea, pasok! Magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba at lalong-lalo na po sa mga nakaabang sa ating Facebook Live streaming ngayong araw. Nasa 750 na bilang ng bawat pamilya sa Barangay Cabarawan, Gimba, Nueva Ecija ang makakatanggap ng food pack na naglalaman ng mahigit 2 kilong bigas, 2 noodles, 1 supot ng kape at asukal. Ito ay mula sa buwis ng mga may reaper ng naturang barangay at iba pang reaper operator na pumapasok sa loob ng kanilang barangay. Ang patakaran ng pagbubuwis ay 1 kaban ng palay sa bawat 100 na kaban ng palay na inani. Ngunit hindi rin nagiging pare-parehas ang pagbubuwis ayon kay Kapitana Jenny Romano. Minsan ay kalahating kaban lang ang binubuwis ng mga may-ari ng reaper. Dagdag pa ni Kapitana Romano, nagkakahalaga ng 128,000 pesos ang halaga ng buwis ng reaper na kanilang nakulikta simula ng buwan ng Mayo at magmula ng maupo siya, wala siyang naabutan na pundo ng buwis ng reaper. Sa kasalukuyang panunungkulan niya, siya ay nakalikom ng mahigit 60 kabans ng bigas at nales na dito ang 20% o nagkakahalaga ng 20 mil pesos na naideposito na nila sa bangko bilang income ng kanilang barangay na kung saan ito ay inoobliga sa bawat buwis ng reaper. Hindi rin ito ipinamahagi agad-agad ng kapitana sa dahilang hinintay niya umano na matapos ang taniman nitong wet season bilang tulong na rin sa kanyang mga kabarangay, lalong-lalo na yung mga magsasaka at walang permanenteng pinagkakakitaan at tapos na ang anihan. Ito ay para sa lahat na residente ng Cabaruan, mahirap man o mayaman, dagdag pa ni Kapitana Jenny. Ang pamamahagi ay itinakda sa darating na Sabado, ika-10 ng Agosto, nitong taong kasalukuyan sa ganap na alas 8 ng umaga, kung saan ito ay ililibot nila bawat purok kasama ng kanyang mga opisyalis para sa gayon ay hindi napipila ang kanyang mga kabarangay. Arya Lea para sa Balitang Lokal ng radyo nating Gimba 105.3 FM. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arya Lea. Pakinggan nga natin yung pahayag ni Kapitana Jenny. Kung andyan pa. 750. Ilan ba ang pamilya sa ano? By puro. Kasi normally, pumipila sila sa barangay hall or sa isang lugar kung saan i-claim nila. So this time po, hindi na nila kailangan pumunta rin sa barangay hall. Kami na ang maglilibot, maghahatid sa kanila. Wow, yan naman eh. So, kasama ng aking mga kagawad. Ayan po si Kagawad Milidio. Si Carly, si Bebe. Ayan po, ang kanilang unos ng Reaper na i-distribute sa Sabado ng kanilang barangay council sa pangunguna ni Kapitana Jenny Romano. Lea. Po. Oo nga, iksi. Para Oo. Lea, yung bang pagbibigay ng buwis ng Reaper dyan sa Cabaruan ay ngayon lang nangyari sa panahon ni Kapitana Jenny Romano? Opo, ayon po sa kanya, nang makatanayam natin kasamang G at kasamang Army, ngayon lang nangyari magmula nang umupo siya at wala din daw siyang naabutan na pondo mula sa buwis ng Reaper. So yan daw po ay nakolekta niya nung hanggang buwan ng Mayo at ito ang natapos na anihan. Kung kaya't nagdesisyon siya na ipamigay na. Pero ngayon pa lang nangyayari, hintay niya munang matapos yung anihan kasamang G dahil alam niyang kagawatan na nitong buwan ng Agosto. So sa Sabado niya pa lang yan ipapamigay. Oo. Yung sa nakaraang administrasyon, parang hindi ko nga matandaan kung kasali sila sa sa nagbibigay ng buwis sa Reaper eh.
Sabi kasamang G, wala daw po. Hindi daw po namimigay yung Wala. naaraang administrasyon. Yes. Kaya first time to. Maraming first time ngayon, ha? Ang San Rafael, Apo. first time. Ilan ba? Oo. Tapos Ilan ngayon, ang pamilya first doon? time. Paano sa niyo tinuko Kabaruan. yung 750 pamilya? Natanong ba natin yun? Actually, kasamang Army, mahigit 600 ang household. Pero, inisip namin kasama ni Kapitana Jenny Romano sa isang bahay daw, minsan daw may 3 at 4 na pamilya. So, isinama niya na lahat. So, kaya pinag-per per family niya, families. kaya 750, opo. Oo. 750 families, ano. Yun Opo, nga lang opo. kung babalikan yung ordinansa na siyang dahilan kung bakit may mga paniningil ng buwis sa repair, no, sa mga nagpapaani mga magsasaka, ay meron kasing existing ordinance yan na galing dito sa Opo. Sangguniang Bayan na pirmado ng mayor na Opo. MO number 27 ba? Oo, MO number 27. So, maniningil ng buwis sa repair, isa kada 100 kaban. Tapos, dinefine din doon ko sa kanyang sa provision na ang main beneficiaries noong buwis ay yung mga nawalan ng yung mga na-displaced na mga manggagawang bukid. Ganon. Tama, At saka yung indigent. Tinukoy doon Tapos yung 20% ihiwalay yun Idideposito. para sa project naman ng barangay Barangay. na Yes, sir. napakikinabangan din ng magsasaka, kaya parang isa sa mga inihahalimbawa naman nila noon yung sa panambak, halimbawa dun sa mga nasisirang daanan, gano'n. Kasi maliit lang naman sa kalsada, development ng mga kalsada. So, yon. Ngayon, ang na-oobserbahan natin, yung nagiging kalakaran, hindi talaga seryosong tinutugunan kung ano yung nilalaman talaga ng ordinansa. So, ang nangyayari ay parang pangkalahatan. Ganon, Lahat ng Apo. populasyon, lahat ng bahayan o kaya ng pamilya doon. Siguro, siguro ay time na rin para reviewin ng Sangguniang Bayan yung yung ordinansa na yan. Dahil hanggang ngayon ay yan yung iginigiit ng mga ng mga manggawang bukid na ang kita sa repair ay dapat sa mga pamilya ng mga manggagawang bukid saka mga indigent families. Kaya yung mga may kaya katulad mo, may sinasaka, may kaya-kaya, o hindi nakasali kasi kundi naging bahagi kayo doon sa pagtulong sa mga nagregregat, di ba? Opo, tama. Ngayon, hindi ko lang alam na diskarte ng mga ng mga nanunungkulan sa barangay na lahat na kasi nga daw may iba't ibang dahilan yung isang dahilan bumubotos naman kami kaya dapat mabigyan kami din ng kung ano yung galing sa barangay, parang ganon. Opo. Kumbaga, parang dahil butante. So, pero siguro kung maipapaliwanag ng maigi yung ordinansa, hindi magiging malaking usapin yun sa mga butante may kaya Lalo no? na kung Kung ang tatanggap naman yun talagang Oo. walang-wala. At, Kasi po pwedeng pwedeng yung insentibo doon sa mga sa mga pamilya ng mga na-displaced kasi yun naman ang dahilan kung bakit din nawalan sila ng hanap buhay. Pangalawa, edi kung gusto nating makita yung papel naman ng mga manggagawang bukid na hindi lang basta taga-tanggap, edi tumulong para sa pagpapaunlad ng community na po pwedeng mag-ambag ng kanilang lakas paggawa, no? Kung naididisenyo at naipoprograma
ng barangay. Kasi barangay ang Bilab na susunog ng oo. kanin, anak. Barangay. Simuel. Patay. Sige, patayin mo muna yung apoy at baka, baka hindi bahay na lang mo kanin yung masunog dyan, kundi yung buong bahay. Totoo yun. Diba? Kasi ito rin ang pagbabasihan mo. Kung meron kang 60 kavans ng bigas at meron kang 1,200 na constituents na household. Ilan ba yung household? Ba't kalaki nakatao? Hindi, dito ka na lang Sabihin na natin na 750 pamilya. 750. 60. 60 kavans. Oo. Kung i-divide mo yun sa 750 pamilya, at ang tatanggap nun ay yung talagang poorest of the poor hanggang sa merong kakayahan or merong sarili ng konti lang kabuhayan. yun. Konti lang yun. Ang madi-divide na yun. mga So, 2 parang kilo, tulong mo ganun. na lang din yun na makakuha ng karagdagan pang assistance yung mga talagang hindi naman, kumbaga sa kanila naman mapupunta yun. Alam mo na ang pag magdi-divide nun at mas malaki yung makukuha nila pagka parang i-give up mo na lang yung sinasabing may dapat. impact. Oo, may kasi may isasaing mas yung mapapakanibangan. may isasaing pa yung mga magsasakang may bukid di ba? Kasi ngayon sanay nang magtabi kasi nga mahal ang bigas, di ba? So, ayun na yun. Kumbaga sila tiyak na walang gutom. Itong mga wala talagang sinasaka na displace, sila yung aambagan mo ng mas malaki-laki. O para naman noon, hindi lang isang luto, no? So hindi ko pinaparticular to kay Kapitana Jenny Romano kasi lahat ganyan yung sistema. Oo, parang ngayon kaya naman kung talagang ganyan yung kalakaran nila, di ihapag ng mga kapitan. Ihapag para kasi pag yun pagbali dun sa ordinansa May ordinansa kasi dapat yun talaga Oo. Na po pwedeng provision halimbawa nun yung papa-amend sinusunod. nila ganon. Na kung lahat. Pero kung meron kang ultimong objective doon, ano yung goal mo, talagang ano yung rason in the first place bakit nabuo yung ordinansa na yun, di ba? may nagtulak kasi noon. May hinaing at demands yung mga manggagawang bukid. Nararamang maigi ng Sangguniang Bayan, Isa na nga doon si Attorney Virgilio Pabros, kaya sinasaluduhan niya ng mga manggawang bukid. Kaya lang, hindi nga nangyayari. So, hindi nga nangyayari. Kailangan ibalik uli sa mesa dahil no nagreklamo na yung mga manggagawang bukid pwedeng kasuhan kasi ng administratibo yung mga nasa barangay. Nakalagay doon, naka-stipulate doon sa ordinansa. Pinatawad lang yun nung pangulo ng LMB noon. At sumang-ayon naman yung mga kapitan na nagpunta doon sa kapulungan na yon. So, di ngayon nagiging practice, may ibang paraan naman kung paano tutulong yung barangay para sa lahat. Ano yon? Yung pagka may calamity, bahiwalay kasi yung calamity fund di po pwede naman doon sa iba. Yung iba naman na tumatanggap dyan ang isang napapansin ko yung may kaya, pag tinanggap yon, ilalagay lang sa mesa yon, parang walang dating, walang kwenta sa kanila yun. Kasi meron sila. Pangalawa, ibinibigay din nila. Parang ganon. So, pero mas maganda na higit na maunawaan sa komunidad na ang dapat talagang tinutulungan yung walang-wala. So, yung meron, sila pa nga yung dapat magdagdag, para tumulong. Ganon. Ngayon naman, yung mga nagiging beneficiary nun, yung tumatanggap ng insentibo tungkol doon, po pwedeng sila naman yung mag-ambag ng kanilang trabaho. Halimbawa, kung may mga pagawain sa community or may project na dapat ay sinusulong yun at kailangan ng manpower, yung mga ganun ba? Kasi
yun naman in return sa mga natatanggap nila. Dahil, hindi, parang ano na yun, although wala dun sa ordinansa yung tumulong sila, natuturoan pa ng tamang values yung na hindi lang taga-tanggap, parang ganun. So, lalagpas pa yun dun sa sa kagandahan ng ordinansa. Ayun. So, dapat ma-amend yung na yan or i-review kung kaya pa bang tumindig yung mga naka-stipulate na doon, na mga provisions or tatanggalin at papalitan ng iba. Oo, kasi ang nangyayari sa mga ganyang sistema, ang tawag diyan political patronage . Gamit ang rekursong nakokolekta ng barangay sa pamumulitika. Ganon. So, hindi mo mawawala sa isip kasi ganon talaga itsura noon. Kasi pag may nagreklamo, parang you want to please everybody. Parang oo, dapat meron pag may lahat. nagreklamo, nagre-reklamo, ba't hindi rin daw sila tumatanggap? The reasons behind, sana maipaliwanag. Kasi parang ang nangyayari, hindi kasi siya nakikita as assistance doon sa mga displaced. Parang ang itsura niya kasi nangyayari na aminin na natin na sinasakyan din nung ilan sa mga politiko. Ayun, nagmumukha siyang siguro kailangan ding reviewin ng mga punong barangay, lalo na yung mga bago. Pero inaano natin inire-recognize natin yung effort ng mga bagong kapitan na yan. Si Kapitana Jenny is bago. Si bago, si pangalan nito, yung kapitan natin sa San Rafael. Si Santa Ana. Oo, hindi lahat. Ilan ba yung lagi dati? Isa, dalawa, tatlong kapitan lang? Yung simula nung nabuo. Oo. Yung hindi lahat nakakasunod. Kaya nga yung iba diyan since nabuo. Oo, kaya yung iba diyan, yun ang dahilan kung bakit sila natalo sa politika. Dahil doon sa yung hinihingi sa kanila ay yung tulong para doon sa mga maliliit, ginamit nila talagang kampanya ng iba yon. Kaya tinan mo lahat ng yung sabihin ko ng mga barangay. Doon sa barangay. Wala na tayong oras. Yung barangay ng San Rafael. Isa yon na talagang isa sa mga naging isyung hinarap nung kapitan ngayon ay yung daing ng mga manggagawang bukid. Sa Pasong Inchik, ganun din. Ever since, wala daw silang natatanggap na nakita ng repair, pero nangungulekta sa repair. O di tinugunan yung demand nung kapitan. Di ba, doon ka pala Ariale, na-cover mo pa yun. Na nagtipon-tipon doon yung mga manggawang bukid, tapos inimbita yung kalaban ng kapitan ng Onday. Nanalo! Di ba? Kasi kasamang G at kasamang Army, kung maaalala natin nung mga nakaraang taon, di ba meron din nagreklamo sa atin na sila dapat daw yung ibinibigay ng mga kapitan na buwis ng reaper sa talagang mga magsasaka at naghihirap. Dapat daw kahit mga 5 kilo man lang daw ang matanggap nila, hindi yung 2 kilo. Dapat daw yung mga may kaya, yung mga mayaman, mag-give up na. Kaya nga. First place, hindi naman kasi sila dapat kasali. Hindi naman sila kasi doon kasali sa municipal ordinance. Hindi sila kasama doon. Hindi naman nakakasunod. Aminin natin, marami naman talagang may kaya. May kaya, diba? Magsasaka, oo. Kinukuha ng iba. Ang ganito ginagawa. Halimbawa, magkakaruba kayo. Meron dong may kaya, merong hindi. Kukunin lahat yon, isang kuha. Nakuha para din sa kanya. Ganun ang nagiging sistema. Meron pang, yung, ewan ko lang yung mga
talagang kapitan na nanalo na ginawang issue yung yung itong repair. Kaya nga maraming bagong nanalong kapitan eh. Anyway, Hmm. alauna 14. Pagka ngayon hindi nagbigay yung mga bagong kapitan na yun ang pinangako nila. Sa susunod na eleksyon, patay sila. Tama. Oo. Sino naman kaya ang iuupo? Eh di yung iba na naman. Yung mga ngakong iba. Mga Ay, ngakong Diyos iba. mio, Marimar. Oo. O siya, sige. Thank you, Leia. Sana lang talaga tugunan. Sige, sige. At talaga, siguro Kaya, high time. Ano pero ba ang congrats role kay dyan? Kapitana Jenny. Daming activity ni Paano kaya Kapitana. yan? Kasi, hindi ba, dapat meron niyang monitoring eh. Hindi lang basta-basta pasa ordinance. Kailangan may monitoring eh. Siguro Oo. dapat makialam na dyan si Mayor Oo, eh. calling. Kasi in-execute na yun eh. Kumbaga, Oo, sila na ang Oo, executory. kaya, Oo. nasa Kailangan- kamay na ng executive dapat yan yun. talaga, balikan Utusan yung- niya yung mga kapitan. Kasi yung mga Hanapin niya kapitan, utusan niya na i-review yung Oo. ordinansa. At yung resolusyon, kung gagawin nilang lahat ng household, Barangay, makakatanggap. Oo. Hindi lang yung talagang... Sige nga. Maganda makarating kay Mayor. yun. nakikinig yon, Nakikinig ba? I think. Pagka May oras. balitang talakayan, Nakikinig? nag-aantay nga sila ng greetings. Hello po sa ating mga personnel dyan sa mayor's office. Sige. Okay. Radyo natin.